Attention mga Filipino senior citizens, DSWD Social Pension Criteria may pagbabago ngayong 2025. Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Ito na nga po mga lolo at lola, ang ating DSWD Social Pension Criteria. May pagbabago nga ba dito sa nalalapit na 2025? Mamaya-maya ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So ito nga po pag-uusapan natin sapagkat may mga nagtatanong kung ang ating DSWD Social Pension Criteria sa kasalukuyan ay may pagbabago ba? O meron bang changes nito ngayong darating na 2025. Mahalaga ito na inyong malalaman mga senior citizen para po alam niyo kung kayo ay pasok sa kwalifikasyon o criteria o hindi, no, sa darating na 2025 dahil marami po sa inyo ang nagnanais na makapasok, makasali, makasama sa nasabing social pension at nang makatanggap ng buwan ng pensyon na nagkakahalaga po ng 1,000 pesos monthly. So, sa ngayon kasi ay nasa mahigit 4 million po ang beneficiaryo ng social pension natin. Ayon po mismo yan sa DSWD sa kanilang datos. So, ganun po karami, no, ang ating mga social pension beneficiary. Pero, hindi po lahat dyan, no, hindi lahat ng mga senior citizen kasali dito, qualified dito dahil meron pong pamantayan, merong kwalifikasyon o meron pong criteria o taglayin ng ating mga senior citizen. So ito po ang ating pag-uusapan. Sa kasalukuyan po kasi ang criteria dito sa social pension, una po may kapansanan, no? Yung mga PWDs natin na mga lolo at lola. So whatever kung anong klaseng kapansanan yan. Pangalawa, yung ating mga merong may sakit o nagkasakit po na mga senior citizen, no? Whatever din po kung ano yung karamdaman. Pangatlo, yung wala pong mga source of income. Ibig sabihin, wala pong hanap buhay, no? Walang mapagkukunan ng kanilang pangangailangan, pantustos, no? Doon sa kanilang mga maintenance sa gamot, walang pambili ng vitamina, walang pambili ng pagkain, walang pambili sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan dahil nga po wala silang source of income, wala po silang hanap buhay. Pang-apat, ang criteria po sa social pension, pang-apat yung ating mga senior citizens na wala pong natatanggap na suporta, walang natatanggap na sustento mula sa kanilang immediate family, gaya po ng anak, mga apo, no, pamangkin, walang nagsusustento sa kanila, no, para sa kanilang pangangailangan, walang nagbibigay ng pagkain, ng gamot. So in short, wala talaga. So sila po ang kinukonsidera ng DSWD na mga indigent. So mga indigent, ibig sabihin mga mahihirap na mga Filipino senior citizens, walang-wala talaga. So yun po yung yun po yung paglalarawan sa criteria dito sa DSWD Social Pension. Kung kayo po ay pasok sa mga yan, ay qualified kayo makapag-apply, makasali, at nang makasama kayo sa 1,000 piso na buwan ng pensyon ni DSWD sa ngayon, no? Mga senior citizen. So, ang katanungan po kung sa sabak po natin sa 2025, dahil sa ngayon nga po, no, malapit na tayong magtapos sa 2024, ilang araw na lang, New Year na po sa 2025 na. Kaya meron pong mga nagtatanong kung pareho lang ba, may pagbabago ba
ang criteria dito sa social pension for 2025? Well, ang kasagutan po, wala pong pagbabago. No? Walang pagbabago, pareho pa rin po ang criteria as of now. Dahil kung meron naman pong pagbabago, merong mga changes, ay ilalakhala naman po yan sa iba't ibang magazine, pahayagan, website, at anunsyo mismo sa DSWD. Sa ngayon kasi, nanatiling wala pong anunsyo o advisory ang DSWD na may pagbabago nga dito sa criteria sa social pension. So, ulitin ko, walang pagbabago. Kung ano po ngayon ang criteria na binabanggit natin, yun pa rin po ang aasahan natin na criteria sa susunod na taon 2025. So yun ha, mula po yan sa DSWD na criteria. Sa ngayon kasi, no, ang DSWD pa ang mamamahala sa social pension. Pero darating talaga ang araw na ililipat ito sa NCSC. No, mawawala na sa DSWD kasi sinasabi po ng batas na lahat ng mga benepisyo, ayuda, programa na para sa mga Filipino senior citizens ay kailangan talagang ilipat mula DSWD to NCSC. Ang NCSC or National Commission of Senior Citizens ay binuo po siya noong 2018. Nasa ilalim po ito ng pamamahala ng Office of the President. So, under po sa Office of the President ang NCSC. Sila na po ang mamamahala, no, ng mga benepisyo, ayuda at programa ng mga lolo at lola. Well, in fact, ngayon ng January 1, 2025, nasa kanila na po ang pamamahala sa dalawang cash gift. Una, yung centenarian cash gift na 100,000 pesos para sa mga 100 years old pataas na mga lolo at lola. Pangalawa, yung ating expanded centenarian cash benefit na kung kayo ay aabot sa 80, 85, 90 at 95 years old, kayo ay bibigyan ng gobyerno ng 10,000 pesos cash gift. No, sa ilalim na po yan ng NCSC. So, itong social pension, darating talaga ang araw, ayon kasi sa OIC chairman ngayon na si Dr. Mary Jean Loreche, ay early as 2025 or 2026, kailangan magkakaroon na ng transition, full transition from DSWD to NCSC. Kaya habang wala pa po ang anunsyo, sa ngayon mananatili muna sa DSWD ang pamamahala nitong social pension. So para po sa mga lolo at lola dyan na meron pong or pasok sa criteria na binabanggit natin, yung may kapansanan, may sakit, walang source of income, walang sustento na tinatanggap mula sa pamilya or anak, no? Kung kayo po ay meron sa isa sa mga yan na mga criteria, bali po kayo mag-apply sa social pension. No, magpalista po kayo sa inyong Barangay Senior Citizen Association, magpa-line up kayo kasi per barangay merong maximum kasi, no, merong limit. So baka po merong lilipat ng tirahan, lilipat ng ibang barangay, lilipat ng ibang lugar, o di kaya merong mga pumanaw o papanaw ng mga senior citizen, kahit paano naka-line up na kayo ang papalit dyan. No, pwede kayo magpalista sa inyong Barangay Senior Citizen Organization. Kung may bakante naman, much better po para maipasok na po kayo agad. O di kaya pwede kayo mag-apply sa OSCA office or Office of the Senior Citizen Affairs na nasa munisipyo or city hall ninyo. Well, anyway, i-evaluate pa po kayo ha kung talagang kayo ay pasok sa criteria na binabanggit natin. So, bago kayo makasama sa social pension. At ang inyo pong matatanggap buwan-buwan ay 1,000 piso, and then ang payout schedule naman nito ay every quarter, so 3,000 pesos every quarter, at sa buong taon ay meron pong kabuuan na 12,000 pesos ang inyong matatanggap from the DSWD social pension, mga lolo at lola. Kaya naman mga Filipino senior citizens, sino po ba sa inyo dito ang hindi pa kasama sa social pension? Sino po ba sa inyo dito ang gustong makasali, no, simula 2025 dito sa social pension? Kayo ba ay pasok sa criteria na binabanggit po natin? Pakikomento naman po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng mong pangalan at kung taga saan kayo. Advance Merry Christmas
And Happy New Year po mga Filipino senior citizens. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga kablags. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.